Hello mga kahabi, welcome back sa aking aviary. Kamusta kayo? Mga kahabi, recently meron akong mga pinag-isip-isipan. So mga kahabi, naisip ko na mag-alaga uli ng ibon. Tapos ang mga pinag-iisipan ko nitong mga nakaraan, sabi ko, ano kaya alagaan ko ang ibon? Ano kayang klaseng ibon na alagaan ko? So syempre yung parakeet, out na siya sa mga pinagpilian ko kasi okay, na-try ko na siya eh. Tapos, medyo sawa na rin ako mag-alaga ng parakeet. Parang hindi na ako na-challenge, no? At hindi naman sa hindi na to challenge dahil nagawa ko na lahat, no? Kung parang yung mga gusto kong gawin is nagawa ko naman na sa pag-aalaga ng parakeet. So parang hindi na siya ganoon ka sa akin mga kabi. Hindi na siya ganoon ka exciting in short. So mga kabi, ngayon naisipan ko mag-alaga uli ng ibon. Tapos naalala ko, meron ako mga gustong ibon dati nung nag-aalaga pa ako ng African lovebirds. Mga gusto kong mutation, kaso talagang wala talaga akong budget para bilhin sila kasi sobrang ridiculous nung presyo niya mga kahabi, no? I'm talking about 40,000 to 100,000 pesos each or maybe even more. So back then mga kahabi, talagang no-brainer, no? Hindi ko siya bibilhin kasi wala akong pambili ng ganong klaseng ibon. Nung mga time na yon, nabili lang ako ng Fire Blue. Though yung Fire Blue nung time na yun mga kabi, sobrang mahal na din. Pero yun nga, yun yung afford ko at the time kumpara dun sa mga ibon na mutations ng African lovebirds na hindi ko talaga kayang ma-afford. So mga kabi, dito sa video na to, meron ako mag-unboxing tayo mga kahabi, no? Mag-unboxing tayo ng ibon. Meron ako ditong ibon na gusto ko to dati na, no? Talagang laway na laway ako dito sa ibon na to kahit dati na. Nung time na yun mga kahabi, dream bird ko to. Pero wala talaga akong pambili sa kanya. Ngayon mga kahabi, sa tagal, kasi 2016 pa yun mga kahabi, 2016 pa nung nakita ko tong mutation na to. Nakita ko siya kay Sir Vivo. No, so tinanong ko nung time na kung magkano siya, yun yan, nalaman ko nakapresyo siya ng motor. So sabi ko, hindi, wala talaga akong pambili sa kanya. So mga kabi niya, 7 years after nung makita ko itong mutation na to for the first time, naisip ko ngayon na hindi na siya gano'ng kamahal, hindi na gano'ng kataas ang value niya. I think it's time to fulfill my long time dream mga kabi, no? So ito, meron na tayo, no? Kahit wala na siya gaanong value ngayon, kahit hindi na gano'ng kataas ang value niya or halos wala na nga eh. Kung malalaman nyo lang yung value nito ngayon kumpara dati, talagang it's night and day mga kabi, talagang hindi nyo kakalain. So mga kabi, ito meron na ako. Tara, i-unboxing natin or i-reveal ko sa inyo kung ano mutation itong meron ako ngayon. So mga kabi, una sa lahat, ito yung aviary ko ngayon. May makalat pa, pero medyo naayos ko na siya ng bahagya. Aalisin ko na lang itong mga kalat dito, ilalagay ko sila somewhere. Tapos ito yung flight cage. May dalawa akong flight cage mga kabi, binili ko ito dati noong 2016 kay Brown Pet Cage. Ayan, kakapintura lang na itong isa pero kasi hindi na to akin. Ayan, so gagamitin niya ng tatay ko para dun sa kanyang bird project. So, dahil nga yung tatay ko gusto rin niya mag-alaga ng ibon, gusto niya mag-alaga ng kalapate mga kabi. So i-document din natin yun mga kabi kung ano mangyayari sa progress na yun. Dahil ako personally gusto ko rin matry uli magkalapate kasi yun yung ko nung bata ko eh. Yun yung bukod sa basketball, yun yung talagang pastime ko noon, no? Mga kaibigan ko, lahat yung may nagkakalapate. So siguro mostly naman sa atin lahat mga kabi, no? Karamihan naman, halos lahat tayo, no? Meron tayo ng mga bata tayo ng mga bagay na gusto natin kaso hindi natin ma-afford. Ngayong adult na tayo, tapos gumagawa na tayo ng sarili nating pera, no? Ngayon tayo nagbabawi. So ngayon mga kabi, dito sa mutation na to, ito yung ginagawa ko, nagbabawi ako, no? Kasi nga ito, di ko talaga siya afford dati. Ngayon afford ko na. So wala akong paglalagyan na cage mga kahabi. So ito, yung mga cage na meron ako dati, gaya na ito muna yung aayusin ko. Tapos bahala ko
itong wall na to, pipinturahan ko to ng white para kitang-kita yung kulay ng ibon. Tapos lalagyan ko ng ano lang, kahit mga 4 lang na cage. Dahil wala na akong balak mag-alaga ng sobrang daming ibon mga kahabi. Dahil wala, hindi na tayo. Yun yung mali ko dati na parang masyado akong natuwa sa pagpakakasan ng mga maraming ibon hanggang sa hindi ko na namalayan na ay hindi na pala siya manageable, no? So parang yung isa sa mga malaking pagkakamali ko sa sa pag-iibon. So yun, long story short mga kabit, tara iaayos ko muna tong dito, itong isang cage. Ayan, yung cage muna sa baba, gagamitin ko muna to. Diyan ko ilalagay yung natin, ibon, para makita nyo na kung ano yung laman ng resto box na to. Mga kahabi, since matagal ko na hindi nagamit ng cage na to, testingin ko muna siya kung baka mamaya meron na palang tikwas-tikwas na or mga bali na strands, no? Kasi problema mga kahabi kapag meron palang miski isa lang dito natanggal sa pagkaka-weld. Problema yun kasi pwedeng makawala yung ibon doon, kaya nila. Ilang beses na nangyari yun sa akin. So yung mga ganung bagay mga kahabi, learn by your mistakes. So sabihin, nangyari, ang dami ko na rin pagkakamali sa pag-aalaga ng ibon na no, parang lesson learned pero at a price. So linisin ko muna to, pagpagang ko lang. Tanggalan ko lang siya ng alikabok. So yung mga abi, sa mga susunod na sa mga susunod na lang na episode or sa mga susunod na lang na araw, ako re-restore nitong mga cages natin. Kasi kung makikita nyo, matibay naman siya, buo pa, kaso yung mga yung mga ipang ilalim mostly kasi lagi nababasa. Medyo makalawang na siya, pero hindi pa naman siya totally kinakain na kalawang. Yun nga lang, yung tatay ko kasi pininturahan yung flight cage na isa, pininturahan yun ng silver. Tapos nakita ko yung difference nung pinturado tsaka nitong hindi. Nainggit ako, so sabi ko, ay sige, magre-repair din ako para maganda naman tignan, di ba? Nakaaya-aya, madaling tignan yung ibon. Yan. Ganyan lang tayo. Tapos testing nyo lang kung merong mga strands na tanggal-tanggal na. Yun, pag tanggal na siya, no, huwag munang gamitin. I-repair mo muna. Kasi lalo na yung African lovebirds mga kahabi, mahilig to. Mahilig yan maghanap ng way para makatakas mga kahabi. Ganun sila. Ayan mga kahabi, ito na yung cage. So karamihan sa mga cage natin, kung susubaybayan yung mga vlog ko dati, ang para sa akin na pinaka efficient mga kahabi na klase ng cage ay itong double cage. Ang size nito ay 17 by 18 by 30. Ayan, 30 yung haba niya, 30 inch. Kasi kung gusto mong maglagay ng medium bird, pwede. Kung kailangan mo maglagay ng maliliit na ibon lang, pwede rin. Kung pwede gusto mong i-utilize na, kasi may divider rin eh. Nasa isang cage, 2 pair ang meron ka, pwede din. No? So ito yung para sa akin pinaka practical na bilhin, no? Kaysa dun sa mga ibang cages na meron tayo. So ito, meron tayong perch. Ito, mga dati ng perch dito to eh. Tapos mga kabi, yung pala mga gamit ko sa pag-iibon. Ayan o, mapapansin nyo. Ayan yung mga perch, mga painuminan, mga ceramic ko, andyan pa. So gagamitin din natin yan mamaya. So gagawin ko dito, tatanggalin ko lang muna yung divider. Kasi ang bala ko, buo itong cage na to, buo ito na para sa isang pair lang. Dahil hindi ko naman plano mag-alaga ng maraming ibon. Ayan, isang cage na ganyan para sa isang pair na. So ito na mga kabi, inalis ko na sa ating zesto, mahiwagang zesto box. Ito ang ating dream bird mga kahabi. Ayan. Ito, ang mutation niya ay green opaline fisher mga kahabi. Ayan. No, yan yung dream bird ko dati. Unang beses ko nakita ito kay Sir Bibo. Hindi ko na sasabihin kung sinong Bibo. Sa kanya ko una itong nakita, talagang nung nakita ko to, gandang-ganda talaga ako mga kahabi. Ano, ganda talaga hanggang ngayon. Ito mo, orange na ulo, green na katawan. Nagko-complement talaga yung kulay niya mga kahabi. No?
Ayan o, ganda. Ayan, sasagutan na siya. Ayan, so pero itong nakakuha natin mga kahabi, no? So after 7 years mga kahabi, I was able to get my hands onto this pair of birds, no? Nung time ng 2016 talagang hindi ko talaga inaakalang magkakaganto ako ngayon, dahil talagang sinabi ko ay talagang pangarap na itong ibon na to, unless talaga may magbigay. Which is nung time na yun walang magbibigay. Pero yan mga kabi, after all these years, talagang parang ang tawag doon parang nung bata ka meron kang laruan, no? Kapag bata ka meron kang laruan, ay meron kang gustong laruan tapos hindi mo mabili. Tapos talagang gusto mo talaga siya. Tapos nung malaki ka na, doon ka lang nagkaroon, nung mayroon ka ng trabaho, kaya mo na siyang bilhin, no? Doon mo sinasati, parang doon mo inihili yung inner child mo. Kaya mga dati, wala ka pang biling Tamiya. Pag ano mo, nung nagtatrabaho, bumili ka ng Tamiya, bumili ka ng PlayStation. Parang ganun din siya mga kabi. Ganun yung feel siya sa akin. Yan. Green Opaline Fisher. Yan. Cock and hen to mga kahabi. Yan. Sobrang ganda talaga. Talagang yan. Ito sa mga dream bird ko. Mas gusto ko nga ito sa totoo lang kaysa dun sa ibang Opaline. Yung mga blue na Opaline. Noong time na 2016 hanggang 2018, talagang may value yung mga blue na Opaline, yung mga blue series tinatawag. Par blue, violet, blue. Yan, yung mga hindi red beak. Yan, kasi to red beak tong mga green. Yan. Pero ako talaga, ito talaga gusto ko. Yan, meron tayong back to back green Opaline fishery. Tapos hindi lang pala yan mga kabi, yan lang yung dumating ngayong araw. Tapos ito may prior tayo. Yan, meron tayong mga iba pang ibon dito. Yan, meron tayong ito, meron tayong ayun, nakita nyo, Lutino, Fisher. Yan, hen yan. Medyo mahirap humanap ng cock ngayon eh. Madami to mga kahabi. Nagpa-project ngayon na ito. Although, hindi lang ngayon, noong mga recent years, ang pinaproject nila ay Lutino Opaline. Pero ako gusto ko talaga Lutino lang, yung classic Lutino, mga sable Lutino. Yan. So, sana makahanap ako ng pwedeng ipares dito kasi since hen ito, yun mga kabi. Sex link kasi ang mga ino. Yan. So, kung hen lang ang meron ka na visual, hindi siya magpo-produce ng visual din. Either cock or hindi siya magpo-produce ng visual. No? Eh, since gusto natin makapag-produce tayo ng maraming visual na Lutino, kailangan ko rin ng Lutino na cock. No? Ayoko nung may karga, ayoko nung Opaline Lutino. Gusto ko Lutino lang, yung classic Lutino. No? Mga classic stable Lutino. Yan. So hopefully mga kabi, makahanap ako na ipapares dito na cock. Yan. O kaya kahit albino lang na cock na eye-ring. Yan. So kasi ito mga kabi, yan, isa rin yan sa mga ito. Meron tayo isa pa ritong green fisher. So ito mga ungendered to, hindi ka lang kung ungender na ito. Yan. Ito, galing naman to sa iba. Yan, green fisher. Tapos isa naman, kung makapansin nyo, green Opaline Ewing. Ayun o. Makapansin nyo yung likod niya. May ano, iba yung kulay. Tapos yung katawan niya mga kabi, yung body color niya. Yan, dilaw. Ayun o, dilaw yung body color niya. Ito yung paa, yung sa may balahibo sa may paa, yung sa may katawan. Yan, dilaw. Di ko kukumpara nyo rito sa green Opaline. Ito. Sa green Opaline, ang katawan niya mga kabi, green. Yan, yun yung pinag-aiba ng green Opaline. Yan, ito yung katawan nito, green. Tapos itong kabila, green Opaline Ewing. Yan, isa rin sa mga gusto ko talaga. Yan, ang ganda. Picture. Ayan. Green Opa Ewing. So, dominant ano yan mga kabi. Ang Ewing, alam ko dominant gene yan. So, hindi yan ganun kahirap i-produce as long as meron kang visual na i-breed na ibon. Ayan mga kabi, yan yung ano natin, bird reveal. Ito, saka ayun, yung mga yon. So yun yung mga kabi, no? Ayun yung ano natin. Yun yung ating bird reveal, no? Unboxing natin. Yan. Ligyan ko na muna sila ng ano, nest box kasi sabi nung pinanggalingan na ito, nesting na daw ito. So mag-iitlog na sila, malapit na. So
Yan. Ang gamit ko mga kabi, favorite ko tong gantong setup. Yan. Favorite ko tong gantong setup na ano, 8x8x10 na nest box. Tapos double cage. Yan. Para sa akin yung pinaka efficient, yan pinaka maganda kasi kapag tong double cage pag gusto mong ano, pag gusto mo na siyang gamitin as flight or nursery cage, uubra. Pag kailangan mong dalawang pair sa isang cage, pwede rin. Kung gusto mong isa lang, pwede. Tapos pwede rin siyang outbox, yan ito. Buong space ng cage kanila lang. Ayan oh. Walang yung nest box wala sa loob. So buong 30 inch na haba na yan, kanila lang yan. Ayan oh. Malaki yung space nila para mag-ikot-ikot or mag-explore. Ayan. So yan mga kabi, tsaka yung ayan, mga ibon natin sa taas. Yan, opaline. Mga ano ko, mga gusto kong ibon dati kasi talagang wala lang akong budget pambili. Sobrang mahal nga. So yun lang mga kabi, no. Plans. Hindi ko muna mamadaliin itong pagbuo ko ng ABR ko or itong pagbabalik sa pag-iibon ko mga kabi. Hindi ko siya mamadaliin. So kasi kapag minamadali, maraming nauulit. So iano ko muna to, i-enjoy ko lang muna yung process dahil ito yung pinakagusto kong isa sa mga favorite ko mga kahabi sa pag-iibon. Yung una, yung pag-hunt, no? Yung pag-hunt ng materials kung saan ka bibili, kung anong bibilin mo, yung overall process na yun, no? Na-enjoy ko yun, yung pag-hunt ng materials, yung pag-set up ng aviary, yung pag-prepare, tapos pag-breed, ganyan. So this time, konti lang i-breed natin. Ito nyo to, ayan, pipinturahan ko to